am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Gusto ko pong pag-usapan natin ang about growth, ano po, dahil alam natin ang series natin ngayon. At this morning ay patungkol to sa growth. At sa picture na makikita natin dito, mapapansin natin na lahat ng tao, ano po, ay dumaan sa pagkabata hanggang sa medyo nag-aral na ng elementary, ng high school, nag-college, nagtrabaho. May growth, ano, may process, merong pag-improve, ano, nag-grow sila. Ganyan din sa mga halaman. Mula sa maliit, ano, yung iba nag-start pa sa binhi, nagsisimula sa maliit. Next slide. At hanggang sa patangkad ng patangkad, hanggang sa lumaki at magbunga. Yung mga bagay na ito, ang common ground nila ay merong buhay. Tama ba? Yung tao may buhay, yung mga halaman na ito may buhay. Naalala ko noon, yung mangga, gustong-gusto ko pagkatanim, kinabukasan, malaki na agad. Hindi pala ganun. No? May process talaga yung pag-grow ng isang halaman. Ganyan din sa tao. Sino nakaalala po sa atin nung bata tayo? Gustong-gusto natin, gusto ko nang tumanda, gusto ko nang magtrabaho. Sinong naka-experience sa atin nun? Ano, nung mga kabataan ngayon, gusto ko na makatapos ng college, ano, makapagtrabaho. Tapos pagtanda mo, naisip mo bigla, gusto kong maging bata ulit. Ano? Bakit? Dahil parang daming problema. Pero ang katotohanan na makikita natin doon mga kapatid, lahat talaga ay may growth, lalo na ang may buhay. Ano po, lahat ng may buhay, ang tendency talaga po niyan, ang mangyayari talaga dyan ay lumago. Iba't ibang aspeto, pwedeng lumago paurong, wag naman sana, no? Pero madalas, ang nangyayari talaga ay lumalago. Mayroong growth. At dito po tayo mapupunta sa ating sermon series this morning na last week pinag-usapan natin grinding together na dapat i-embrace natin yung diversity, embrace natin yung friction, ano. At this morning, pag-uusapan natin ang growing together na ang goal ng Christianity, lalo na ang BCF, naniniwala ako dito na ang goal ng BCF ay sama-sama tayo na lumago sa pananampalataya. Amen po ba? Sinong gusto ditong lumago sama-sama ang BCF sa pananampalataya? Naku po, ang konti lang, pastor. Pwede bang ilista yung mga... De, joke lang. Ayan, ito ang naisin natin, ito ang gusto natin. At ito rin for sure ang gusto ng Panginoon. At ito rin ang pinapakita ng salita ng Diyos na gusto niyang mangyari sa bawat mananampalataya. Bawat mananampalataya, take note mga kapatid, walang mananampalataya na hindi nais ng Diyos na siya ay lumago. Kaya ang layunin natin ngayong umaga pag-aralan kung paano tayo lalago sama-sama bilang isang pamilya, bilang magkakasama sa life group, magkakasama dito sa BCF. At pag-uusapan natin ng growing together, makikita natin sa Ephesians 4:1 to 11 to 16. Sorry po, hindi pala visible dito yung font dahil nasira yung TV po natin, kailangan po natin mag-projector. Pero babasahin po natin ang Ephesians 4, verse 11 to 16. Tayo po tumayo lahat. So, ang unang slide po ay babasahin ng slide po na ito, and the next slide, at yung third slide po, babasahin po natin sama-sama. 1, 2, 3, go! Until, slide po na ito, until so that children tossed and cared about craftiness and deceitful schemes. Third slide, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go.
in love. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita ngayong umaga. Nawa po sa aming pag-aaral na ito, kami po ay matuto, kami po ay makonvict, at nawa po, Holy Spirit, mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po ako bilang inyo pong mouthpiece at nawa po mabanggit ko lamang ang mga nais niyo pong sabihin ngayong umaga. Nawa po, ma-edify po kayo, kami, Panginoon, at mag-glorify po namin ang inyong pangalan. Kayo lamang pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makaupo na po mga kapatid. Alright. So, thank you, Pastor Adel. So, kanina, pinakita ko po yung picture ng isang bata hanggang sa tumanda. Isang puno hanggang sa lumaki. Sorry, wala lang mga bunga-bunga eh. Di ko kasi alam yung mga paborito niyong prutas. Ilalagay ko sana isa-isa. Pero ang common ground doon, sabi natin doon, lahat na nag-grow ay merong buhay. Tama ba? Mag-a-agree ba tayong lahat doon na lahat ng may buhay ay mag-grow? Kaya this morning, gusto ko pong sabihin sa inyo na growth is the strongest sign of life. Sabihin nga natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Growth is the strongest sign of life. At naalala ko nung isang reading natin sa Mark. Sino nakakasunod po sa atin sa Mark dito? Ayan, praise God. Nakita rin dito yung kahalagahan ng growth. Sabi dito sa Mark 4, other seeds fell into the good soil, and as they grew up and increased, they yielded a crop and produced 30, 60, and 100 times as much. So makikita natin dito yung kahalagahan ng growth. Lalo na sa isang buhay. Yung comparison nito, yung iba ay hindi nabubuhay, pero hindi yun ang nais natin. Hindi yun ang nais ng BCF. Ang nais natin ay maging katulad tayo ng good soil, na tayo ay pag tinanuman ng faith, ito ay mag-grow sa atin, tayo ay lalago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya this morning, gusto ko pong pag-aralan natin ang dalawang maikling bagay lamang, two truths about Christian growth. Dalawang katotohanan about sa Christian growth o paglago ng isang Kristiyano. Number 1 is growth is initiated when we remember our identity. Again, growth is initiated when we remember our identity. Ang paglago natin ay magsisimula, ay magpapatuloy, pag naalala natin ang ating identity. Bakit ko po nasabi ito? Marami sa atin mga Kristiyano, alam naman natin yung identity natin in Christ. Tayo niligtas niya, tayo ay binago na niya, binigyan niya ng bagong buhay. At dito, dapat maaalala natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus na yon para tayo ay lumakad doon. Kasi hindi natin kakayaning lumakad sa buhay na bago na kung una sa lahat, hindi natin alam na tayo ay binago na. Mga kapatid, lahat ng nanampalataya sa ating Panginoong Hesus ng tunay, tandaan po natin, binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya tandaan natin ang identity. Sino po dito yung mahilig tumingin sa salamin tuwing bago umalis? Bago umalis ng bahay? Ay, parang mga So, hindi kayo tumitingin ng salamin, ganyan na kayo kagaganda at kagagwapo. Meron po tayong kapatid na dito talagang nakikita ko ang hilig niya. Siguro dahil kinocure niya yung allergy sa skin niya ngayon. Pero naalala ko to, si Kim na tumitingin sa litrato. Sabi ko, parang ang pinaka-imposibleng makalimutan natin ang itsura ay yung sarili natin. Tama ba? Tama ba? Pinaka-imposibleng makalimutan natin ang itsura yung sarili natin. Titingin tayo sa salamin, kinabukasan, sino ka? Diba? Hindi naman ganun Laging nating naaalala yung itsura natin. Laging nating naaalala yung identity natin. Pero bakit pagdating sa ating Christian living, madalas kinakalimutan natin kung sino na tayo? Simula nung kinilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Basahin natin itong verse na to. Sabi dito sa verse 12, to equip the saints for the works of the ministry, for building up the body of Christ until we all attain the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. So, isa ditong titignan natin, sabi dito, to equip the saints. So, tayo pala, mga kapatid, ay saint. Tayo pala ay santo. Na-overuse lang yung santo na
parang nagiging pangit yung meaning nito. Pero originally, ang saint, mga kapatid, ay intended sa lahat ng mananampalataya. Lahat ng mga binagong buhay ng ating Panginoong Hesus. Pero wag niyo naman tawagin na Saint Rodel. Wag naman mga ganun na. Pero yung character ng pagiging saint, ay yun ay nilagay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang finished work. Ano ibig sabihin ng saint? Holy, set apart. Ibig sabihin ng holy, tayo ay set apart. Set apart saan? Mula sa karumihan ng mundo, mula sa kadiliman ng mundo, tayo ay inalayo na. Mula sa kasalanan, tayo ay nilayo na doon. Yun ang definition ng saint. At dahil tayo ay niligtas na ng ating Panginoon, tayo ay nilagyan niya na ng righteousness, dapat tayo rin ay nakakitaan din ng holiness sa ating buhay. Dahil din to sa kilos at gawa ng ating Panginoong Hesus. You are a saint, holy, set apart. Sabi dito, to equip the saints. Tayo yun mga kapatid. For the work of ministry, for building up the body of Christ. For building up the body of Christ. So para mas maintindihan natin, pag-aralan natin itong isang definition sa theology na sinasabi ay regeneration. Familiar na siguro tayo dito sa term na to, regeneration, or in other words, rebirth, or related to the biblical phrase, born again. Sino dito nung pagkakilala natin sa Panginoon, nung nagpunta tayo sa church, pag tinatanong na tayo, anong religion mo? Sinasabi natin, born again. Sinong nakatry nun? Na sinabi, born again ako. Yan, marami po sa atin, Well, technically tama po yan. Dahil tayo ay pinanganak ng muli, niregenerate na tayo sa pamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Born again. At after na tayo ay may born again, ano yung buhay na binigay sa atin? The new birth is spiritual, holy, and heavenly birth that results in our being made alive spiritually. Alam po natin na dahil sa kasalanan, tayo ay patay, Pero dahil sa regeneration, sa kilos ng banal na Espiritu sa atin, tayo ay na-born again. Tayo ay na-born again. At dahil doon, magkaroon tayo ng holy and heavenly life. Kasi holy and heavenly birth And after regeneration, we begin to see and hear, seek after divine things. We begin to live a life of faith and holiness. So ito ang ibig sabihin ng regeneration sa ating buhay. Hindi pwedeng na-regenerate tayo, tapos tayo pa rin ay patay na patay sa kasalanan. Hindi pwede yun mga kapatid. Kung tayo ay naniniwala na tayo ay binago na ng Panginoon, tayo ay nananampalataya sa Kanya, sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, maniwala rin tayo na na-regenerate na rin ang ating buhay. At dapat makita sa ating buhay yung faith and holiness. Sabihin natin, faith and holiness. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka ba niyan? Huwag na lang po natin sagutin. Pero nawa, meron. Po? So, maintindihan natin ang regeneration connected to sa ating new identity. At sabi po natin kanina, sa ating growth, ang mag-i-initiate nun ay pag naalala natin ang ating identity. Tignan din natin yung word na holy dito. Sabi dito, being holy makes the believer set apart from evils of the world and useful for His kingdom. Useful for His kingdom. Hindi lang sinet apart, kundi upang maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Yun pala ang ibig sabihin ng holy. At bakit? Kasi sabi ang Diyos ay banal, dapat tayo rin ay maging banal. At paano natin mapapractice ang holiness sa ating buhay? By having a relationship with Him through prayer, studying the Word, worship, and fellowship with other Christians. God teaches people how to be more like Him. Kung gusto natin maging mas banal pa, maging katulad pa ng kawangis ng ating Panginoong Hesus, gawin natin to, worship, fellowship with other Christian, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang nakakalungkot mga kapatid, kanina binanggit ko na ang hindi natin makakalimutang itsura ay yung itsura natin. Pwedeng itsura din ng mga kapamilya natin, At nakakalungkot pagka pinainan na tayo ng mundo, ng mga kasalanan, ng mga sa tingin natin ay okay lang, pero yun pala ikakasama natin. Minsan nakakalimutan natin yung identity natin.
Sino sa atin pag nakarinig na nung phrase na pag natikman mo, luto ko, makakalimutan mo pangalan mo? Sino nakarinig na nun? O baka kayo mismo ang nagsabi, pag natikman mo, luto ko, makakalimutan mo pangalan ko. Nakalimutan nyo ba? Nakalimutan ba? Pangalan niya yung nakalimutan. Kinalimutan na yung nagluto. Ganon. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, kung sa pagkain, sinasabi, baka makalimutan mo pangalan mo pag natikman mo luto ko. Sa mundo mga kapatid, ang nakakalungkot, pag natikman na natin yung sarap, quote-unquote, ng kasalanan sa mundo, ang nakakalimutan natin yung identity natin in Christ. Yung identity natin in Christ. Hindi lang pangalan, kundi yung identity na binigay sa atin ni Christ, na ikaw ay saint, ikaw ay holy. Pero dahil ikaw ay enjoy sa kasalanan, nakakalimutan na natin yung identity natin in Christ. Kaya mga kapatid, lagi nating babalikan, sino na nga ba ako sa harapan ng Panginoon? Sino na nga ba ako after ko makilala ang ating Panginoon? Kasi imposible mga kapatid na after nating isuko ang ating buhay, kilalanin ng ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay, ay mamuhay pa rin tayo, malugmok pa rin tayo, mabaon pa rin tayo, at mamatay ulit tayo sa kasalanan. Imposible yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung gusto natin mag-grow sa faith, kung gusto natin mag-grow together dito sa BCF, tandaan natin kung sino tayo. Kung sino tayo. Pangalawa, sabi rin dito, body of Christ. Sabi dito sa baba, to equip the saints for the work of ministry, for the building up the body of Christ. Sino ba yung body of Christ na tinutukoy dito? Mananampalataya. Thank you po. Church, Ecclesia, called out once, aims to be the head of the church. Kung tayo ang body of Christ, ang aim natin ay maging katulad ng head of the church. At sino yon? Si Jesus Christ. Kung alam natin sa sarili natin mga kapatid na tayo ay body of Christ, tayo ay church, tayo mismo po ay church, tayo ay body of Christ, ang goal natin, ang lagi nating ninanais ay maging katulad ng head of the church. Maging katulad ng head of the church at yun ay si Kristo. Sino ba si Kristo? Ano ba yung naging karakter niya dito nung siya ay namumuhay pa? Gaano ba siya mapagmahal? Ano ba gaano kahaba yung kanyang pasensya? Tayo to the body of Christ. So lagi nating tatandaan na tayo ay banal, tayo ay saint, at tayo ay body of Christ. Tayo ay body of Christ. At one of the dominant things for us to grow in faith is to know more the author of our faith. Again, one of the dominant things to do for us to grow in faith is to know more the author of our faith. Kasi mga kapatid, paano tayo mag-grow sa ating faith kung hindi naman natin nakikilala lalo yung author ng ating pananampalataya? Paano tayo mag-i-aim na mas maging better person, na mas bumait, na mas maging banal, kung hindi natin kilala yung gagayahan natin na perfect example, which is Christ. Kaya mga kapatid, since we are the body of Christ, at siya ang ating head, isa sa mga dapat nating ginagawa ay mas kilalanin pa ang ating Panginoong Hesus. Mas kilalanin pa natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, until we attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood and to the measure of stature of the fullness of Christ. So ito yung process, ito yung gusto dapat na maging goal ng Kristiyano, lalo na ang BCF. Tayo ay lumalim, tayo ay mag-grow, until, magkaroon tayo ng unity sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng unity sa knowledge of the Son of God. Pero paano tayo magkakaroon ng unity kung ang iba sa atin ay hindi naman kinikilala ang ating Panginoong Hesus? Tama po ba? Parang sa isang grupo, lahat ay nag-review. Ang isa hindi nag-review. Magkakaroon ba ng unity doon? Unity doon sa apat pero may maiiwan. Pero hindi yun ang gusto natin mga kapatid. Ang gusto natin sama-sama tayo mag-grow. Sama-sama tayo mag-grow. Ito yung goal natin until we attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Ang gusto natin magkaroon tayo ng unity sa ating pananampalataya, unity sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus.
At magagawa natin yun mga kapatid, saan? Sa pag-Facebook? Sa pag-i-scroll? Sa pag-IG? Sa pag-Netflix? I don't think so. Paano natin ito magagawa mga kapatid? Mag-grow ang ating knowledge sa ating Panginoon. Read your Bible and pray every day. And you grow, grow, grow. Ano mga kapatid, wala na ibang paraan pa na mas epektibo para makilala natin ating Panginoong Hesus kundi basahin ang kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, sumabay na kayo sa Bible reading. Amen? So again, babalikan natin na growth is the strongest sign of life. Makita natin na talagang importante na makita yung growth sa ating mga buhay dahil ito ang magpapakita na tayo ay talagang buhay. Talagang tayo ay buhay. Hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating life group. Makita na buhay yung life group. Nakita na. Buhay yung life group. Life nga kaya nga life Dapat buhay yung life group kung sabay-sabay nag-grow. Kung sabay-sabay nag-grow. At yun din ang ating layunin, mga kapatid. Makita rin na buhay ang church kung tayo ay nag-grow, mga kapatid. Makita na buhay ang ating pananampalataya kung tayo ay nag-grow. So growth is the strongest sign of life. So again, ano nga ba yung una natin gagawin para ma-remember? Ano yung mga kailangan nating alalahanin patungkol sa atin? Tayo ay holy at tayo ay body of Christ. So growth is initiated when we remember our identity. And secondly, growth is demonstrated when we fulfill our duty. So basahin natin itong verse 15 and 16. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So mapapakita mga kapatid na talaga tayo ay nag-grow bilang mananampalataya kung na-fulfill natin ang ating duty bilang isang Kristiyano. Kung na-fulfill natin. Kasi mga kapatid, hindi mo masasabi na ikaw ay nag-grow in faith kung hindi nakikita sa ating mga buhay. Hindi natin masasabi na ang tagal ko na sa church, alam ko na yan, kung hindi naman nakikita sa buhay mo yung pagbabago. Pwede kasing ang tagal mo na sa church, 20 years ka na dito sa church, pero 20 years na rin hindi nagbabago ang buhay mo. Hindi pa rin nagbabago ang buhay mo. Nakakalungkot yung mga kapatid. Kung gusto natin maipakita yung ating growth, dahil yun ang nais din ng ating Panginoon sa ating buhay, dapat ma-fulfill natin ang ating duty. So, isa-isahin po natin dito. Number 1 is build up one another. Ito ang isang duty ng isang Kristiyano. Build up one another. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So, ano yung una? Speaking the truth in love. Gusto nating i-build up yung isa't isa. Sabihin natin yung katotohanan sa pagmamahal. Ang nakakalungkot mga kapatid, minsan yung truth at yung love na paghihiwalay natin. Yung truth, dahil gustong-gusto mong, dahil inis na inis ka na doon sa tao, gusto mo nang sabihin yung katotohanan, na hindi ka doon kasi talaga, wala ka naman talaga sa tono ganon. Hindi ko sinasadya tumingin kay... Ayan. So, hindi ganun hindi natin nais na ganun, nasabihin yung katotohanan without love. Minsan naman, napapairal na lang yung love. Na mahal ko to, kaya ayoko tumasaktan Okay lang, hayaan ko muna. Ang nangyayari, kahit mali na yung ginagawa, napapabayaan na. Kaya kung gusto natin mga kapatid na mapakita yung growth sa ating buhay, ang isang duty na dapat nating ginagawa is building up one another. Speaking the truth in love. Hindi lang truth, hindi lang love, kundi truth and love. Paano ba to? Paano ba natin sabihin yung truth and love? Kuya Kim, wala ka kasi sa tono Pwedeng mag-ayos ka na lang ng wire. Joke lang, biro lang po. Magaling kumanta si Kuya Kim po mga kapatid. So isipin natin, paano ba natin sinasabi ang katotohanan sa isang tao? Paano ba natin nire-rebuke? Paano ba natin kinokorek ang isang tao? Kinokorek ba natin siya na may katotohanan ng pagmamahal?
O puro katotohanan na lang na malugmok yung tao na yon na hindi na makabangon, hindi na ma-restore. O puro pagmamahal na lang hanggang di niya na malaman na may mali pala siyang ginagawa. Mga kapatid, ang goal natin, the goal of Christianity is not just to speak about truth, not just to speak about love, but to speak the truth in love. Yung iba sa atin, master na to. Naalala ko, nakalimutan ko sino mga tao na to, pero tuwing nire-review ako, parang hindi sobrang sakit. Masakit sa loob, pero parang merong willingness na baguhin yung sinabi nilang mali sa'yo kasi nasabi nila yung katotohanan sa pagmamahal. Kasi yung sabihin na, ano ba yan? Baguhin mo na yan. Kaysa doon sa parang sinasabi yung katotohanan sa pagmamahal. Ang sobrang laki ng difference mga kapatid. At alam ko, maski tayo, gusto natin pag nire-rebuke tayo, may pagmamahal pa rin. Tama ba? So tayo rin mga kapatid, kung gusto natin ma-build up ang isa't isa, speak the truth in love. Sabi nandito sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So isa pang paraan para ma-encourage natin yung isa't isa, ma-build up natin yung isa't isa, encourage yung bawat isang mga kapatid. Encourage. Kung gaano kahalaga ang fellowship sa mananampalataya. Kung meron kayong kilala na ayaw na mag-church kasi feeling niya, lalago naman ako mag-isa. Mga kapatid, rebuke natin, turuan natin, tulungan natin yung kapatid natin na yon. Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsasabi na dapat i-encourage natin yung isa't isa, na dumalo sa fellowship, umattend ng church, na 20 years naman na ako nag-church, pwede na siguro yan, abot na siguro yan hanggang langit. Hindi naman ganun yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung gusto nating i-build up ang ating mga kapatid sa pananampalataya, speak the truth in love at encourage natin sila na umattend ng church sapagkat sa church, ang church mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang part ng ating growth. Ang church. Dahil dyan, marirebuke natin yung isa't isa, makikita natin yung mga kamalian, tapos tayo, anong gagawin natin? Pangalawa, do your part. Do your part. Sabi natin kanina, kung gusto natin makita yung growth sa ating buhay, gawin natin yung part natin. Sabi dito, when each part is working properly, makes the body grow. Ito yung goal natin yung body of Christ mag-grow. Pero ano yung condition? When each part is working properly. So do your part mga kapatid. Ano sa tingin natin yung mga part natin dito sa church? Ano sa tingin natin yung gusto nating maging part sa body of Christ? Tiga-share ng gospel, tiga-share ng VIPs, tiga-usher, tiga-lead ng worship, tiga-share ng word of God. Kasi mga kapatid, lahat tayo binigyan ng gift ng ating Panginoon. Pinag-aralan natin yan sa pangunguna nating Pastor Brian. Na lahat meron tayong gift. At sabi doon, hindi naman yun patungkol sa kung anong meron ka. Yun ay patungkol sa kung paano mo ginagamit yung meron tayo. Do your part. Lahat tayo may parte sa body of Christ. Hindi po pwede na sinasabi natin na tayo ay part ng body of Christ, pero hindi tayo nagfa-function as one. Na hindi tayo nagfa-function as body of Christ. Kaya gawin natin yung part natin. Gawin natin yung part natin. Kung sa tingin natin, time na para tumayo ka sa upuan mo at mag-volunteer ka para sa misyon, gawin natin mga kapatid. Kung sa tingin mo, yung part mo na pwede mong ibigay sa church, yung gift mo ay pagtuturo ng mga bata, time na para mag-quit ka na sa varsity ng pag-upo sa church at mag-volunteer ka na sa CE. Kung sa tingin mo, yung part mo na pwede mong gawin, na pwede mong maging part do sa body of Christ, ay maging part ng worship team. Lumapit ka na kay Kuya Hendin. At paglapit mo, kantahan mo agad. Mga kapatid, lahat tayo may part. Lahat tayo may part.
Kaya yung isa sa atin, kung meron sa atin mga kapatid ngayong umaga na discourage na parang wala naman akong nagagawa sa church, wala naman akong nagiging ambag, wala akong nagiging part dito sa church. Dito sa church, sa atin. Mga kapatid, pag-pray natin kasi for sure merong binigay ang ating Panginoon sa atin na pwede natin gamitin para sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung gusto natin makita yung growth, gawin natin ng ating part. At hindi lang natin gagawin basta-basta. Dapat yung body ay nag-work properly. Nag-work properly. Sabi ko nga dito, Christians don't grow by just criticizing. Marami sa atin, ito na daw naging part sa church eh. Ito na ministry ko, mag-criticize. Uupo ako sa gilid, uupo ako sa harapan, tapos i-criticize ko si ganito. Mga kapatid, never naging part to. Pwede siguro kung yung constructive criticism, kung talagang gusto mong ma-improve. Pero yung iba, nag-e-end na lang sa criticism, ito nagiging part eh. Pero mga kapatid, walang Kristiyanong lumalago sa pagkikriticize lang. Walang Kristiyanong lumalago sa panglalait lang sa nangyayari sa loob ng church. Walang Kristiyanong lumalago na laging nasisita na lang yung mga mali sa loob ng church. Ang problema kasi minsan, mga kapatid, sita tayo ng sita ng mga mali. Wala naman tayong ginagawa. Reklamo tayo ng reklamo. Wala naman tayong ginagawa. Kaya mga kapatid, di lang dapat mag-criticize. Kung gusto natin mag-criticize, isipin din natin, ano yung pwede kong gawin para makatulong sa church, para ma-improve yung area na yon, yung specific area na yon. Kung na-criticize mo yung kulay ng kortina natin, parang 5 years na po natin di pinapalitan, ano yung pwede kong gawing part, So mga kapatid, kung nakikita natin, ay parang kulang naman yung praise team, parang walang nagsi-second voice, di mag-apply nga na mag-second voice. Mga kapatid, kung nakikita natin yung pagkukulang sa church, kung nakikita natin yung pagkukulang, maging sa ating mga kapwa Kristiyano, gawin natin yung part natin. Pwede kasi yung maging part natin is yung to speak the truth in love. Na kapatid, parang may mali ka sa ganito, ina-encourage kita, pagpapray kita, ganyan-ganyan, etc. Or sa church, pastor, parang napansin ko po ganito, ano po kayong pwede kong maging part, ano yung pwede kong maitulong? And hindi lang naman to mga kapatid about sa financial, pwede rin to talagang sa buhay natin to mga kapatid as a whole. Mga kapatid, kung nakikita natin yung pagkukulang sa church, kung nakikita natin na parang ang hina ng body ng BCF, at wala tayong ginagawa, time na para humakbang ka. Mga kapatid, kung gusto nyong makita yung growth sa ating mga buhay, nasa na yun? Ayan. Fulfill our duty. Kung gusto natin makita yung growth sa ating buhay, fulfill natin yung duty natin. Fulfill natin yung ating duty. Ano-ano nga yun? Building up one another and doing our part. Doing our part. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 12:4-6, pakibasa nga po mga kapatid. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan. May iba't ibang gift. Same Spirit ang nagbigay. Iba't ibang kind ng pwedeng paglilingkod na gawin natin sa ating Panginoon. Pero iisa lang ang ating panaglilingkuran. Pwedeng iba't iba yung mga ginagawa natin, Pero ang pinaglilingkuran natin mga kapatid ay iisang Diyos. Dito sa church, pwedeng iba-iba tayong ginagawa. Iba-iba yung level ng ating ministry. Iba-iba yung level ng ating commitment. Hindi naman po natin titignan yun Pero yung willingness natin na talagang gamitin tayo ng ating Panginoon para sa Kanyang kapurihan, na gamitin natin yung gift na binigay sa atin ng ating Panginoon para paglingkuran siya, yun ang pinakamahalaga mga kapatid. At yung willingness, hindi natitigil sa willingness lang yun
Napapakita yun mga kapatid. Napapakita yun. So kung gusto natin makita yung growth sa ating buhay, fulfill our duty. Fulfill our duty. Balikan natin dito sa verse 12 and 16. To equip the saints, tayo yan, for the building up the body of Christ. Tayo po ito. Si 16, from the whole body joined and held together by every joint which it is equipped when each part is working properly, makes the body grow so that it build itself up in love. Mga kapatid, ang goal natin, kanina ko pa po sinasabi, ay mag-grow ang BCF family sa pananampalataya. Mag-grow tayo together. Tama po ba? Mag-grow tayo together. Sinong nais yun? Mag-grow tayo together. Mga kapatid, huwag kayong mahiya magtaas ng kamay. Sino ang gusto mag-grow together ang BCF? Mga kapatid, isipin na natin ano ang pwede nating gawin. Una, individually. Pangalawa, para sa body. Ano po? Because mga kapatid, growth is the strongest sign of life. Kung ina-admit natin ngayon na buhay ka, dapat makita yung growth sa atin. Kung sa life group natin, kung tinatawag nating life group yan, dapat makita ang growth, mga kapatid. Sa body of Christ, buhay yan, mga kapatid, dapat makita ang growth sa atin. Dapat makita ang growth sa atin. And again, ang goal natin, mga kapatid, is growing together. Growing together. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa naging reminder po ninyo sa amin na kami pong mananampalataya ay hindi nyo lamang po niligtas upang umupo, upang maging stagnant sa aming faith. Hindi nyo rin po kami niligtas para bumalik lamang doon sa pagkamatay sa kasalanan, kundi niligtas niyo po kami, Panginoon, para kami rin po ay magkaroon ng growth sa aming buhay. At ang nais niyo po ay malinaw sa inyong mga salita na ang nais niyo ay yung mga mananampalataya ay sama-samang lumago sa pananampalataya. Nawa po aming Ama sa aming napakinggang mensahe. Maalala po namin kung ano po yung pwede namin gawin sa aming mga buhay, mga pwede po namin baguhin para po makita ang growth sa aming mga buhay. At ano rin po yung pwede namin gawin, yung mga ministry po na pwede namin gawin, Panginoon, yung paglilingkod na pwede po namin gawin para po magkaroon ng part sa body. Sapagkat malinaw po aming Ama na bawat isa po sa amin ay binigyan niyo po ng gift. Iba-iba po, pero alam po namin ng iisang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Nawa po, yung mga hadlang para po sa aming pag-grow, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-identify iyon. Tulungan niyo po kami na maisa-isa ang mga bagay na nakakahadlang para po sa aming paglago. Gayun din po ang mga bagay na humahadlang para makita po sa amin yung isang buhay na nag-grow aming Ama. Tulungan niyo po kami na ma-identify yon at maalis po iyon sa aming buhay sa tulong po ng Banal na Espiritu. Panginoon, salamat po dahil binigyan niyo po kami ng bagong buhay, ng bagong identity. Salamat po, Panginoon, dahil kinilala niyo rin po kami na inyo pong mga anak. At nawa po sa aming buhay, sa aming pagpapatuloy na aming buhay, patuloy po na kami po ay mag-grow, lalo pa po naming ma-imitate ang aming Panginoong Hesus. Lalo pa po kami maging kawangis na aming Panginoong Hesus. Dahil siya po ang magiging batayan ng aming growth. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.